Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are in the world. Maayong gabi, maayong buntag, ug maayong hapon, kung unsa man karon, unsa mang orasa karon ug asa kamo dinhi sa We kalibutan. want to welcome you to our study this morning. Buot kami mag-abi-abi sa inyoha sa atong pag-study, sa among pag-study karon. We will be announcing our Christmas prize winners. Og amo gayong i-announce ang kinsang nakadaog sa Christmas Prize winners. prize winner day. So, greetings, and Sarah is going to go ahead and open us up with a song. But first, let's pray. Father, we thank you for this program. We thank you that you're with us and that you love us and that you've given your son for us to die, Lord, to save us from our sin and to give us hope for eternity away from this world, Lord. Thank you, In our Lord. current situation, Father, we find ourselves with pressure and hurt and hang-ups and problems, but God, you're Yes, there Lord. for us by Thank your you, Lord. Spirit, filling us with your Spirit each day. Yes, We thank you for your word. We ask you to open up our minds to receive the word of God and to bless us through Yes, your word Lord. today. Thank you, Father. Your word is a lamp unto our feet and a light Yes, unto our Lord. path. Jesus. Lord, if there be any sin in our hearts, we ask your forgiveness. We Yes, ask you to Lord. cleanse us Forgive us, from all Lord. unrighteousness and Jesus' cover us name. with your precious blood. In Jesus' name. Thank you, Father, for this Christmas season, for our families, and for the blessing of this holiday. In Jesus' name. Amen. So, Amen. do you like our little design? So, this is something new that we're going to be doing going into 2025 rather than having our program on recording. We're going to go ahead and do it on video. So kini lain nga bag-o nga among idea nga kami magasugod og video niini nga programa. Amen. So, we're going to sing a little song and then we'll get into our study. So magakanta kita og sa kaawit og human adto kita sa atong pagtuon. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him in Christ the Lord. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord. One more time. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Merry Christmas to you and Merry your Christmas family. sa inyo ha ug sa inyong tibuok pamilya. Amen. Today's study is going to begin in Genesis chapter 34. Karon sa atong pag-study, magasugod kita sa Genesis, And we left off Kapitulo 34, versikulo 24. chapter 34, Diha sa Kapitulo 34, and we left off in verse 23, but we're going to start in 24. so magasugod kita diha sa versikulo 24. We know that this was a very parental discretion. So kabalo kita nga Chapter. kini nga kapitulo usa ka Sensitive. kumbaga kanang grabe nga panghitabo. Yeah. So we're not going to go over it again. So kini dili namo balikon. But if you were with us and you've been studying with us, you know the setting. Pero kung kamo nakig-uban kanamo sa pagsugod hangtod karon, nahibaloan ninyo kung unsa gayud kini siya nga istorya. So now King Hamor So karon si King Hamor and Shechem o si Shechem, have agreed to become circumcised. so nag-uyunay sila nga magpatuli. They believe that they're going to
be able to intermarry with Jacob's family. So, dako kay sila pagtuo nga sila pwede makigmenyuay sa ilang mga matag usa nga kaliwatan. And to take their women and share their women with Jacob's line. Nga sa ilang mga kababahian ni Amor pwede maka-adto, intermingle sa kababaihan nila ni Jacob. Hamor has suggested that they enter into this agreement. So si Hamor nag-uyon nga musulod sila sa ilang agreement That Jacob and his family will settle in their land. nga si Jacob ug ang iyang kaliwatan, ang iyang mga sakop nga tugutan nga makapuyo diha nga dapit. And that they will all share and in the riches of the land and in the inheritance. Nga sila makashare sa ilang mga katigayunan diha ni ana nga dapit sa dapit ni Hamor. Verse 24, So diha sa bersikulo 24 basahon nato 25 and 26, please. sa 24 hangtod sa 26, ang tanan mulupyo nga nagtigom didto sa ganghaan sa maong lungsod miuyon og nagpatuli ang tanan nilang mga lalaki. Bit 25, sa ikatulo nga adlaw samtang ang tanang lalaki nagantos pa sa kasakit sa ilang tuli, duha sa mga anak ni Jacob, si Simeon o si Levi nga mga igsuon ni Dina mikuha sa ilang mga espada, may sikreto sila pag-adto sa lungsod o gipamatay nila ang tanang lalaki. 26, gipatay nila si Hamor o ang iyang anak nga si Sikem o gikuha nila si Dina sa balay ni Sikem o nanglakaw sila. These men Kini nga mga lalaki were not part of the promise. sila wala nahisakop sa saad. Circumcision had to do with the promise that God gave. Ang usa ka circumcision nga mao ang pagpatuli kini nahisakop lamang diha sa usa ka saad. The promise was given to Abraham, Ang saad gihatag lamang ngadto kang Abraham Isaac, and Jacob. ni Isaac ug ni Jacob. So all of these outside men agreed to be circumcised. So ang kaning mga gawas nga sa gawas nga nakig-uyon mahitungod sa circumcision And Jacob's sons knew o ang mga anak nga lalaki ni Jacob nakabalugayon that these men would be in pain. nga kining mga lalaki nga sakop ni Hamor anaa gayud sila sa kasakitan panahon sa ilang pagpatuli. So 2 days later, So human sa duha ka adlaw Dinah's brothers Simeon and Levi ang igsuo ni Dina took their nga weapons mao si Simeon ug si Levi nagkuha sila sa ilang espada and entered the city without any problem. nga ning sulod sila sa lungsod nga wala gayoy problema. They destroyed everyone there. Og ila gayong giguba ang tanan nga na puyo ditong dapita. Now, as Christians So karon isip usa ka Kristohanon in 2024, diha sa karon sa 2024 nga tuig. we look at this and think this was so brutal. So kini atong makita ug makaingon kita nga kani grabe gayud ka brutal. They slaughtered everyone there, including Hamor and Shechem. Gipang patay nila gipang patay nila ang mga kalalakihan bisan si Hamor ug ang iyang anak. And they rescued their sister. O gikuha giluwas nila ang ilang igsuon nga si Dina. Their sister had been treated
in a manner that was very evil. So ang ilang igsuon gi pugos gayud sumala sa nahitabo sa sinugdanan nga dili gayud sa minaayo nga pamaagi. And she was rescued Og siya gikuha, gi-rescue from the house of Shechem. gikan sa balay ni Shechem. Okay. So now she's come back to the camp Ug karon ningbalik siya sa kampo nga, where she belongs. nga sa diin siya nahisakop. Then Jacob's sons went over Og ang mga anak nga lalaki ni 27. Jacob sa 27 basahon nato, ang uban usab nga mga anak ni Jacob miadto sa lungsod og gitiwasan ang mga samdan o gikuha nila ang tanang butang nga may bili tungod kay gipanamas-tamasan man ang ilang igsuon. 28 gidala usab nila ang mga karniro, ang mga baka, ang mga asno ug uban pang kabtangan nga didto sa maong lungsod ug sa mga kaumahan. 29 gidala nila ang tanan bahandi ug ang tanan nga didto sa kabalayan o gipamihag nila ang tanang babayi lakip ang mga kabataan. We have to remember So atong hinumduman this was thousands of years ago, kini nga panghitabo ning labay na sa sobra 1,000 nga katuigan. and we may not agree with their system of So, justice. So siguro dili nato mauyunan gayod ang sistema sa ilang pamaagi. But this was a different time. Pero kini usa ka lahi nga panahon In a different place. o lain nga dapit. They looked at it as though their sister had been dishonored, So sila nakita nila nga ang ilang igsuon say that again, they looked at it as though their sister had been dishonored, nga sa diin nakita nila sa ilang kaugalingon nga ang ilang igsuon gibuhatan nga wala sa respeto. and they exacted justice. O gikuha nila ang hustisya sa ilang katungod. They freed their sister, O gipagawas nila, gikuha nila nga gawas nun ang ilang igsuon from bondage. gikan sa kabihag. They confiscated all of the flocks, O ilagayong gipanguha ang and mga kahayupan everything they could take from the city, o sa tanan nga mga butang nga ilagayong nakuha and the field. o ang kaumahan And they took all the women and the children. o ilang gikuha ang mga kabataan o mga kababayihan. So verse 30. So diha sa versikulo 30 atong basahon, mingon si Jacob kang Simeon ug kang Libay, gihatagan gayud ninyo ako og kasamok, karon gidumta na ako sa mga Kanaanhon ug sa mga Perisihanon ug sa tanang mo lupyo niining dapita, diyutay ra ang akong mga tawo. Kung maghiusa sila og sulungon nila ako, mahurot og kamatay ang tibuok kong pamilya, lakip ako. 31, katapusan nga bersikulo, apan mitubag sila, dili kami makatugot nga ang among igsuon ipakisama lamang sa usa ka daotang babayi. So, what's your comment of this? This last. I just see Jacob as fearful. So, sa pagsabot ni Daniel, nakita niya si Jacob nga ilang amahan nga nahadlok. He just like before. He went when Esau came. Sama sa una nga sa diin nahitabo kang Esau. If you remember our study, So kung nakahinumdum ka sa among pag-study, Jacob was filled with fear. so si Jacob napuno siya sa kahadlok. So he sees what his sons have done,
So nakita niya nga unsa gayud ang nabuhat sa iyang anak in the manner in which it was committed nga sa diin sa usa ka buhat Or exacted. nga nahitabo and he's afraid. og siya nahadlok. He's only thinking of himself So- as usual, So nakahuna-huna lang gayud siya sa iyang kaugalingon and he tells them, o giingnan niya sila "You've made me a stench imo gihatagan ko ninyo kasamok among all these people in these lands." nga sa tanan nga no, lupyo niini nga dapita And he mentions the Canaanites o gihisgutan niya ang mga Kanaanhon and Perizzites. o ang Peresihanon And he, in his mind, o sa iyang nga kaugalingon sa iyang panghuna-huna is in fear. ana gayud ang kahadlok. Jacob runs on fear. So si Jacob makita nato nga nagdalagan lang siya sa iyang kahadlok. He sees the great number of Perizzites and Canaanites, Nakita niya kung unsa kadaghanon ang mga Kanaanhon o mga Peresihanon. and he sees that his own clan is short in number. O nakita niya sa iyang kaugalingon o sa iyang mga sakop nga gamay ra sila. And he says he's afraid that they're going to come and crush O nahadlok siya nga sila mo sulong o and kill them. o pamatyon sila. But the sons have a different mindset. Pero ang iyang mga anak nga lalaki ana ay lahi nga una-una nga in verse 31 dili sila mo makatugot. So Dinah had been treated brutally. So ang ilang igsuon nga babayi sa nahitabo gi among-amungan. Dinah was destroyed. Na guba gayud ang iyang Emotionally? pagkatao sa iyang bisan siya sa iyang emosyon As a woman, ingon nga babae she had been violated o gibayulit gayud siya and traumatized. o na trauma. So the sons, Jacob's sons, Levi and Simeon, So ang anak ni Jacob nga si Levi o si Simeon they tell their father, nag-ingon sila sa ilang amahan "Should Shechem treat our sister like a prostitute?" nga gitreat ni Sikim ang ilang igsuon sama sa usa ka prostitute. Now Jacob needs to think about this. So karon si Jacob makapanghuna-huna gayud siya ni ana nga sitwasyon. One last thing that I see So isa lang nga akong katapusan nga masulti is that Shechem violated nga si Shechem gibayulit niya si Dina and it was brutal o kana usa ka brutal nga and violent, o violente and Shechem and Hamor died o si Shechem o si Hamor namatay a brutal death, ingon nga brutal nga kamatayon a violent death. violente nga kamatayon. So we can see how evil will bring on justice. So diha nato makita nga ang dautan magdala gayud og hustisya nga dautan. We might not agree with the way that it was carried out, Siguro dili nato mauyunan ang nahitabo nga ilang gidala but there's a lesson in here somewhere. pero ana agayoy makuha nga usa ka leksyon niini nga panghitabo. The Word of God is not always, it's not moral, always moral. So ang pulong sa Dios dili gayud maingon nga moral. It's a book about, it's more
a book about reality. Kundili ang pulong sa Ginoo ug ang Biblia isa ka libro nga makita gyud ninyo ang realidad gyud. We're going to see the real character of people. Makita nato ang tinuod nga kinaiyahan sa katawhan In different situations. sa lain-lain nga mga sitwasyon. So as we leave our study today, So sa karon nga mo biya kita sa atong pagtuon natapos. I want to pray out. So buot ko nga magampo. Father, thank you for your word. Ginoo, salamat sa imong pulong. Help us to receive it Tabangi kami nga amo kining madawat and observe. ug amo gayong maobserbaran gayod. Lord, we thank you Ginoo, magpasalamat kami for our families, sa among pamilya, our brothers, our sisters, sa among mga kaigsuunan nga lalaki o kababayihan and our children. ug sa among mga kabataan, We ask your kaanakan. blessing over them. Kami naghangyo nga ikaw magapanalangin kanila. We ask you to protect them from evil. Kami naghangyo nga ikaw magaproteksyon kanila gikan sa dautan. Thank you for our study today. Salamat sa among pagtuon karon. In Jesus' name, Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And now, Ug it's karon time to panahon finally na announce our winners. sa katapusan amo gyong i-announce kung kinsa ang nakadaog. So, we have 5 winners today. So karon ana ay 5 nga nakadaog And we have 5 different prizes. ug naami 5 ka mga lain-lain nga mga prizes. Ranging from 3,000 pesos So kana linya sa sugod 3,000 pesos. for our grand prize winner, So sa unang nga nakadaog sa grand prize down to 250 pesos, say that again. down to 250 pesos for our 5th place winner. So how many? 250 for our 5th place winner. So sa ikalima nga nakadaog nga makadawat og 250 pesos. We want to thank you for joining us for these studies. Buot kami magpasalamat sa inyong pag-join sa among nga pag-study. And we pray that these prizes will bless you. So kami naga-pray nga kini mahimong panalangin The way that you blessed us with nga sa you're diin joining us. nagpanalangin usab nga sa among pag-join sa among pag-study. And so, let's make our announcements. So karon among i-announce na gayud Our 5th place winner ang ikalima nga usa nakadaog is is Ate Clarita. Ate Clarita. You are our Joaquin. 5th place winner. Ikaw ang Clarita ikalima nga Joaquin. nakadaog. And she is the winner of the 250 peso prize. Ug siya usa makadawat sa 250 pesos. Yay, Ate Clarita. Yay! Our 4th place winner So ang ikaupat nga nakadaog of 300 pesos og 300 pesos goes to number 4, Connie Domingo. moadto kang Kani Domingo. Congratulations, my brother. Congratulations. God bless you, Sister Clarita and Connie Domingo. God bless you ni Ate Clarita ug ni Kani Domingo. And now we come to our 3rd runner-up. Ug karon moadto kita sa ikatulong nga third runner-up. The 500 peso prize Nga mao ang 500 pesos nga premium. This goes to Kini moadto kang kinsa? Zine Sorte. Zenit! Hey, Yay! our 3rd place winner. Ang God bless you, ikatulong nga Zine. nakadaog. 500 pesos. Our 2nd place winner, and Merry Christmas to all of you, 5th, 4th, and 3rd place.
Now, our second place winner is So ang ikaduha nga nakadaog, second place nga makadaog our runner-up ang nga usang nga runner up for the prize of 1,500 pesos. nga sa premyo nga nakadaog og 1,500 pesos. Shelo Sagikian. Yes, Yes, Pastora Sister Shelo. Shelo Sagikan. God bless you. God Merry bless Christmas. You. Merry Christmas sa inyo ha. And our first place winner of 3,000 pesos, our grand prize winner is Brother Phil Sambingigan. Sambinigan. Yay! God bless you, Brother Phil. Congratulations, So, ikaw everyone. ang nakadaog sa first prize, Brother Phil Sambinigan. O we buot kami nga magpasalamat sa inyong pag-join kanamo, Brother Phil, usa ka gayod ang naga-follow sa amoa. Okay. We wish you a Merry Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Lord, for this time that Yes, we've had Lord. together, Thank you. Lord, this year. We give you praise, Father, for this time that we can come together and study, and we pray that you help us to Yes, grow. Lord. In Jesus' mighty name. Thank you for each winner, Lord. God Yes, bless Lord. them and keep them, and keep your eye upon them and your Yes, blessing Lord. upon them this coming year and the rest of our year here in 2024. Thank you for your listening. In Jesus' name, amen. Amen, Thank you for amen. coming. Thank you for listening. And we have one announcement about how to send. Okay, the- she's going to announce how to receive your prizes. So, And- ako mag-announce. So, ipadala kung namoy GCash, isend sa amoa through sa ako nga messenger ang address o ang pangalan o ang cellphone number para ma-send namo individual sa inyo ha. Okay. Okay, God bless Is you. everything clear? I hope everything's clear. We'll make sure that you get your prizes before Christmas. We're going to do our best, okay? Yes. Send us on and then we will send as soon as possible. Remember, if you have any prayer requests, to let us know. Also, lift us up in prayer, please. We want to grow this ministry. We want it to continue to come to you and to help you and your families to learn more in depth about the Word of God. Thank you so much. Amen. 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 God bless you. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas.